May resback ang legal team ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa naging pahayag ng NBI na alam daw nila ang eksaktong lokasyon ngayon ng senador. Kung ano ito, alamin sa report ni Sheena Torno. Patuloy po ang laban. Ito ang iginit ni Atty. Israelito Torion, isa sa legal counsel ni Senator Bato de la Rosa, kasunod ng pagbasura sa provisional remedy o hiling na temporary restraining order o TRO kaugnay ng ICC warrant laban sa senador. Binigyang diin ni Torion ang hindi lamang pinagbigyan ng Korte Suprema ay ang kanilang prayer at hindi ang kabuuan ng kanilang petisyon. Hindi po ibig sabihin na pag na-deny na yung TRO ay pwede nang i-implementa ang warrant of arrest ng ICC. Maling-mali po yun sa aming palagay. Kasi nga po, ang ibig sabihin lamang doon ay yung prayer namin ay na-deny pero hindi yun lisensya, hindi yun ibig sabihin na yung ICC warrant of arrest ay balido na. Dagdag pa ni Atty. Torion, may pag-asa pa ang kampo ni De La Rosa na maghain ng motion for reconsideration at iba pang legal remedies. Ito'y sa oras na ilabas ng Korte Suprema ang pinal na desisyon sa kaso sa Lunes, May 25. Tinabla naman ni Atty. Jamie Bondoc ang pahayag ng Department of Justice na maaari nang arestuhin sa Senator Bato. Ang pahayag ng DOJ ang kanilang batayan para mas pag-aralan pa o dinggin ng Korte Suprema ang kanilang mosyon. Dahil po yun yung patunay na meron talagang posible na irreparable injury na mangyari kay Senator Bato. Baka dahil po dyan sa pronouncement nila, baka po siya ay madakip despite all our challenges. At mamaya baka bigla nasa ibang bansa na beyond the reach of our laws. Giit pa ni Bondoc, politika ang dahilan kung bakit tila minamadali ang pag-aresto kay Senator Bato. Kasunod ito sa pahayag ng ilang mambabatas na dapat ang arestuhin ang senador. So, ang mga tao na nananawagan na ipahuli na si Bato, definitely, in my opinion, have an interest in the loss of Bato and the loss of the Duterte bloc or the weakening of the Duterte bloc. Dagdag pa ng mga abogado ni Bato na maaring iba ang nakalap ng National Bureau of Investigation o NBI sa kanilang naunang pahayag na may impormasyon sa lokasyon ng senador. Baka heartbeat siguro yan. Oo nga. Dagdag niya, kahit alam pa umano ng mga otoridad ang lokasyon ni Senator Bato, ay hindi siya pwedeng basta arestuhin na lamang kung walang warrant of arrest na inilabas o kinilala ng korte sa Pilipinas. Sinabi pa ni Torion, kailangan sundin muna ang tamang legal na proseso para hindi malabag ang batas at ang rule of law. Ang sa amin yan, maling-mali yan. Baka ma-filean din namin sila ng kidnapping or other violations of criminal laws kasi nga po walang basihanan yan. We might not succeed under the present administration, pero sigurado ako aabot ito 2028. Matatandang umalis ng Senado si Senator Bato kasama si Senator Robin Padilla noong May 14 matapos ang putukan noong May 13. Maring itinanggi ni Padilla na itinakas niya ang senador dahil malaya silang nakaalis sa kabila ng presensya ng mga pulis at security personnel ng Senado dahil wala namang ICC warrant ang naisilbi. Nakisakay lamang sa De La Rosa kay Padilla dahil wala itong dalang sasakyan nang pumunta ito sa Senado noong May 11. Anya bumaba si De La Rosa sa Makati kung saan siya sinundo ng kanyang sariling sasakyan, ngunit hindi na niya alam kung saan ito nagtungo. Mali rin anya na tawaging pugante ang kapwa senador dahil wala itong kasong tinakasan wala sa lokal na korte ng Pilipinas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News.